Successful yung paggamit ng pondo. Bakit successful? Bakit hindi natuloy ang mga pagsalakay? Bakit nahihinto mo? Kasi nga, kung meron ka mga informant na nakapasok sa person nila, malalaman mo ang plano nila. At pag nalaman mo, o di gagawa ka na ng kaparaanan para hindi matuloy ang kalokohan nila. Iyon ang pinakapunto na dapat na maalala, maintindihan ng mga kumukontra kay Inday Sara. Naulit din yung sa previous na witness, Attorney Sal, na meron din mga typo errors sa mga dokumento na kanilang pinakita. Ano pong komento nyo doon, Attorney? Wala, hindi masyadong importante yung mga typo error yan. Ang mahalaga dyan, gaya na sinabi doon. The moment you admit na yung findings ng COA is preliminary and not final, tapos na ang kaso. Ang mahalaga doon, yung bang confidential funds, ginastos mo para doon sa layunin na kaya inilabas ang pondo. Ano bang layunin niya? Layunin niya, sirain mo ang puwersa laban sa Estado, enemies of the state. Kaya yung pinupunto ni Robin, Senator Robin Padilla, tama. Sabi niya, makikita mo yung success doon sa mga kalaban mo. Kasi yung mga NPA, mga rebelde, taon-taon, pag merong anibersaryo, meron silang sineselebrate, palagi silang merong ambush, may bomba, may pagsalakay sa gobyerno, government troops. The fact alone, sabi ni Robin, na walang nangyaring ganyan, ibig sabihin, successful yung operation mo against them. Successful yung paggamit ng pondo. Bakit successful? Bakit hindi natuloy ang mga pagsalakay? Bakit nahihinto mo? Kasi nga, kung meron ka mga informant na nakapasok sa person nila, malalaman mo ang plano nila. At pag nalaman mo, o di gagawa ka na ng kaparaanan para hindi matuloy ang kalokohan nila. Iyon ang pinakapunto na dapat na maalala, maintindihan ng mga kumukontra kay Inday Sara. Na si Inday Sara, unang-una, gaya na sinabi natin, hindi siya humingi ng pondo. Binigyan siya ng Presidente Marcos Jr. ng confidential funds. Hindi na siya humihingi. Kasi nakita niya na bilang chairman ng NTF-ELCAC, maganda ang kanyang pamamalakad. Nagawa niyang i-reduce ang rebellion. Kaya binigyan siya ng pondo at ginamit naman ito dahil maraming ang nare-recruit. Maraming mga planong pagsalakay. Nasira niya nga yun eh. Yun ang mahalaga doon. Yung mga resibo, hindi na mga mahalaga yun eh. Sinasabi na nga ng testigo, hindi naman hinihingi yung mga resibo eh. Kasi may acknowledgement receipt na nga, tinanggap na nga na meron kaming proyektong ganyan. At ang tanong niya, yung bang proyekto mo naging matagumpay? Ayun, yun ang ebidensya doon. Wala, bagsak na nga ang NPA. At yung mga pondo yan, ginagamit sa kalaban ng Estado, kasama ng mga NPA doon, mga kriminal, mga terorista. Yun dapat ang sukatan mo kung nagamit o hindi, o binulsa o hindi. Kasi kung tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake at ang paglaki ng pwersa ng mga kalaban ng Estado, ibig sabihin, binubulsa ng tumatanggap ang perang pondo para labanan sila. Yun lang, sentido común ng tao. I always disagree with Amy Marcos, but this time I will agree, just like, tama siya. Tama yung sinasabi kasi yung presumption na tinatawag na prima facie, presumption lang yan, you have to destroy that. But that has already been destroyed. Kaya ang problema nga kasi, hindi nila tinitingnan yung nature ng pondo. It's confidential nga. Hindi mo talaga po pwede. Like yung mga sinasabi ng kailangan mo na receive, hindi mo kailangan yun. Bakit nga nyo? Kasi nag-acknowledge na nga, ginamit namin to. Pumirma na, nakapirma na. Ano ang kailangan mong resibo? Nandun naman yun. Ang tanong ko sa kanila, alam mo ba, nagdududa ka na walang merentahan na 2 million? Bakit? Nakita mo ba na wala? Madali sabi, kung gusto mong sirain sila, puntahan mo. Pag tinanong mo naman, sasabihin sa'yo
May nirenta ba kayo? Saan ba yan? O, pero even that question, baka mahirapan ka kasi nga, pag tinuro mo yan, malalaman mo na yung style ng gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado. Yan ang palagi natin sinasabi, you cannot reveal the method of destroying your enemy because that funds precisely are being used to destroy them. You buy them. You buy the informants. You penetrate. You buy the mga nag-trade doon sa kanila. Eh pag yun ay sinabi mo, sira na lahat. Kaya nga, di ba, there is a circular na sinasabi, yung precept ng defense. Ha? Na hindi mo po pwedeng ilabas lang lahat ng mga yan kasi it involves national security. Yan ang hindi ho maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, siguro naman naiintindihan na, kaya lang nga, bawang target si BP Sara kaya panay kampanya nila. Yung isa pang abogada dyan, nakayayamot, sobrang nangyabang, kung ano-ano mga pinagsasabi. Maraming mga komentaryo na hindi dapat niya sinasabi. Pwede ba palitan mo na lang siya? Kumuha ka ng law, siya palitan mo. I always disagree with Amy Marcos, but this time I will agree, just like tama siya. Tama yung sinasabi kasi yung presumption na tinatawag na prima facie, presumption lang yan, you have to destroy that. But that has already been destroyed. You know how? Ano nga yung tinatawag yung unang ADM ba yun? Ano yun? O, kasi tatlo di ba? Yung isa, and then notice of suspension and notice of disallowance. Ano yung una? Audit observation. Alright, yung audit observation. Di ba, yun lang ang kanya? Yung presumption, papasok doon. Pero, tinanong nga siya, meron namang notice of, yung may liquidation naman, papambayarin mo naman pag may notice of suspension at may notice of disallowance. In other words, the presumption dun sa observation, observation what? Credit? Observation? Audit observation memorandum. Notice Oh, of audit. emergency suspension. Okay. Pag pumasok kasi yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madalit sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yon. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at may desisyon na, kasi ang dami pang appeal From notice of this, anong tawag doon? Notice of disallowance. Isisingiling ka na, bayaran mo na yan. Specific amount na sinabi. Pupunta ka pa sa commissioner. Pag-uusapan pa nila. Pag na-deny yung appeal mo, punta ka pa sa Korte Suprema. Madali sabi, hindi nga final Yun nga matagal na natin sinasabi. So walang basis talaga.